So sabi dito sa balita, no, GMA News, Sara Duterte dares Gibo Teodoro to name pro-China officials. Yan na naman tayo eh. Alam niyo mga kababayan, dito po sa sinabi ni Gibo Teodoro, diyan natin makikita na talagang mahina talagang kokote ng magkapatid na Duterte. Kasi simple lang naman yung sinabi ni Gibo eh. Dapat sa mga pro-China officials, dapat mag-resign. Kung hindi ka pro-China, hindi ka affected. Tama, di ba? Pero dahil nga po na pinalaki spoiled brat itong mga magkapatid na Duterte, ang dali nilang matrap sa ganong klaseng mga style ni Gibo Teodoro. Ang tanong dito kung di pala kayo pro-China, bakit nagdaldal kayo? Bakit nagsalita kayo? Bobo! Dinaan na naman sa kabobohan. Ewan ko ba? Alam niyo mga ka-streetwise, no? Doon po sa sinabi ni Gibo Teodoro sa una niyang statement, na sabi niya nga, dapat mag-resign na yung mga public officials na pro-China. Unang pumuyok si Pulong. Tapos po, si Sara. Bobo nga po kasi. Ako mga kababayan, no, alam ko naman na pro-China yan si si Sara tsaka si Pulong eh. Pero kung talagang mahusay sila, dapat tinatago nila yan. O di ba? O. So ngayon mga kababayan, no, ito continue natin. Sabi dito, Vice President Sara Duterte on Thursday challenged Defense Secretary Gibo Teodoro to identify the supposed pro-China government officials who may urge to step down from office. Oo. Sabi ni Sara, siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan niya kung sino yung officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea. Sabi ni Sara yan. O sige. So may may balita dito sa News 5. Panoorin natin to ha. Tinan nyo to ha, kung gaano ka spoiled brat itong si Sara. Ano yun ito? Sige. Opisyal ng gobyerno na maka-China. Yan po ang hamon ni VP Sara Duterte kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Sinabi yan ng bisay matapos ang pahayag ng kalihim na magbitiw sa pwesto ang mga umano'y pabor sa China. Naunang sinabi Tandaan nyo ha, wala pong pinangalanan si Gibo. Pero ang unang pumiyok, Duterte. So sino pro-China? Duterte. May mas mabigat pa dito mga ka-streetwise. Isang grupo, pro-China. Papakita ko mamaya. Isang grupo yan ha. Papakita ko mamaya ha. Isang grupo pro-China. Tinan nyo to. ni Teodoro sa isang forum na mag-resign ng mga opisyal na pumapabor sa China hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Kung hindi rin daw sang-ayon ang mga opisyal sa polisiya ng bansa sa West Philippine Sea, ay questionin ito sa korte. Pero gate ni VP Sara, mahirap magbitiw ng salita kung hindi tutukuyin kung sino-sino ang mga opisyal na pro-China daw na itong pahayag ng Vice President. Hindi. Nung pumiyok ka, yun na yun. Finish na yun. Nung pumiyok ka, nang hindi naman ikaw tinatanong, finish yun. Siguro para... Ito na. Ito, kapit tayo. Oh. Mag-explain na po yung boba. kapit. Ito na po yung boba, mag-explain na. Pakinggan natin yung kanyang wisdom bilang boba. May ganun ba? Yung boba ba may wisdom? Tuloy niyo to sige. Presidente. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy. Ba't ganyan siya magsalita talaga, parang bata, no? Siguro, Daddy, gusto kong lollipop. Niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi mo naman pangalanan yung mga opisyal at syempre suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan eh. O sabi ko sa inyo putang wisdom ng boba
tingnan nyo naman, mga kababayan ganito. Sige, ganito lang naman kasimple yan eh. Tayo mga streetwise, no, malalaman natin, no, kung sino yung pro-China sa hindi. No, depende po ito sa kanilang mga statement. Ganun na naman ka-basic yan. Medyo mahirap lang talaga basahin yung walang statement. Pero kapag may statement tungkol sa West Philippine Sea, tungkol sa China, kilala na po natin kung sino po yung mga kumakampi sa China. Okay. Kasi mga kababayan, no, tinan nyo to paano magiging suspect si Presidente Bongbong Marcos, no, kung siya mismo ang isa sa, actually siya talaga, na siya po ang mayroong pinakamagandang polisiya, no, sa history ng Pilipinas regarding po sa China. Silang dalaw ng tatay niya actually. Kasi sa Apolacay, pinagtanggol din yan. Di ba? Kasi sabi ni Sara Duterte, lahat daw suspect. Paano magiging suspect yung lumalaban sa West Philippine Sea? So, ibig sabihin, suspect din si Tariela. Kasi walang pangalan. Sabi sa inyo, boba yan eh. Kasi pag ganun po yung logic, mga kababayan, walang pinangalanan, di lahat suspect. Pati si Tariela, pati si Batong Bakal, suspect. Ngayon ang suspect, mga kababayan, kung sino po yung nagtatangkol sa China, kung sino po yung kumakampi sa China, no? Sa mga statement po nila. Sino yon? Si Sara, si Pulong, si Robin, puta si Marcoleta. Yung mga yan yung mga pro-China eh. Kahit hindi po nila aminin, makikita po natin sa statement nila. So ngayon, kailangan bang gawin ni Gibo? Yun, bahala sa buhay niya si Sara. Huwag niyang pansinin yan. Well, actually, si Pinoy. No? Dati ayoko kay Pinoy talaga, no? Pero maganda yung ginawa rin po ni Pinoy nung sa West Philippine Sea kasi hinarap niya nga po yung China nun. No, gamit po yung mga kakarag-karag na barko. Sakto, Cayetano Brothers, no. Meron pa, mga kababayan, ito tinan niyo to kung hindi. Tapos na ba? Tapos na ba yung video? Tapusin muna natin. May banat naman dyan si ML Party List Representative Laila de Lima. Sa kanyang post sa X, sinabi niyang kailangan pa bang pangalanan ang mga pro-China kung halata naman sila. Mensahe pa ng kongresista sa mga tinamaan, patunayan nilang hindi sila pro-China. Dapat na rin daw tigilan ang pananahimik sa panggigipit at pangkakamkam ng China sa ating teritoryo. So ngayon mga kababayan, tinan nyo to, no? Okay. Meron pang pro-China dito, no? Tinan nyo to. Wait lang. Ito lumang picture na to eh. Yan. Puta. Ito ang totoong pro-China. Si Digong. Kasama po ni Digong yung mga sindikato ng Chinese. Okay, si Michael Yang nandyan. At saka, sino to? Ito. Yan. Yan o. Kasama Ito tatahimik lang to. Pero puta, pro-China rin po yan. Yan o. Actually, si Cayetano, no? Yung dalawang Cayetano, pero mas pro-China po yung lalaki. Ay, si Lais pala. Kasi po, naging Department of Foreign Affairs yan, di ba, si Alan Peter Cayetano, na alam naman po natin na yung polisiya niya, pabor sa China rin. So, ayan, mga streetwise. And then, mga kababayan, ito. Itong malupit. Ito yung sinasabi ko, mga streetwise, na isang grupo, dito sa Pilipinas na pro-China. Sino yan? Sino nag-post niyan? PDP Laban. 2023. Naalala nyo to? Sabi dito ito post ng PDP Laban to PDP Laban meets with Chinese Communist Party delegates. So, sabi niya dito, tingnan nyo PDP Laban recently met with International Department of Chinese Communist Party, no, CCP, at Sheraton Hotel, Pasay City to boost inter-party ties, strengthen bilateral cooperation between China and the Philippines. So, kasama nga dito si Digong, no? Tapos, yung buong PDP Laban. Ito kayo, sino yung pro-China? Ito. Yung PDP Laban. Di ba? Ang tanong dito, actually, binago pa nga nila yung yung nakalagay dyan eh. Kasi, pag sinabi mong bilateral cooperation, so ano ibig sabihin? So nag-exchange kayo, no? Pag bilateral. O si Pokis, no? Takero yung si Ka Mensyong at
at Laurel, grabe ang oo, si Menchong, no? Oo. Yung kaya nga mga kababayan, ito kailangan pa bang pangalanan kung sino yung pro-China sa Pilipinas? Recognize naman po natin sila. Kayo nga may mga binabanggit kayo Recognize na natin sila. So, ngayon yung sinasabi ni Sara na pangalanan mo, yung mukha mo. Kasi ikaw ang unang-unang papangalanan pag sinabi mong pangalanan mo. O si Gloria, puta si Gloria pala, no? Si Gloria pala yung isa sa mga pinakababoy na presidente no na pro-China, dalawa sila ni Digong. Tingnan niyo yung JMSU ba yun? Nakalimutan ko na, topic ko dati yan Gumawa sila ng isang grupo, China, Pilipinas, tsaka Vietnam ata, no? Gagawa sila ng expedition sa buong Philippine Sea. Pinaglaban ni Gloria yun. Hindi dahil, si Gloria ganun, di ba? Kailangan natin yan. O, di ba? Kailangan natin yung na yan, yung JMSU na yan. So, anong nangyari sa JMSU? Wala. Yung nakakuha lang ng data, China. Tayo, wala. Baboy yun, yung ginawa ni Gloria, yung JMSU. JMSU ba yung tawag doon, no? Ano ba yan? Para malinaw. Ano ba yan? Arroyo. China Deal. China Deal, West Philippine Sea. West Philippine Sea. Baka magkamali, baka hindi JMSU, mabash pa tayo. O tama nga. O kita nyo, galing ko. JMSU nga. Oo. Joint Marine Systemic Undertaking. O, ito yung kay Gloria. O, tama nga ako. O. Kaya, ewan ko ba dito kay Sara? No? Buo ba talaga? Alam niyo mga kababayan, ganito yan Kapag meron pong ganyang mga klaseng mga challenge, no? Kung sino po yung pumiyok, siya yung guilty. Gulo naman talaga, di ba? Oh. Tama ka dyan, Gloria. At yung una sa lahat na, si Gloria Bansot. Oh, di ba? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Masabi nyo nga po dito, no? Sa Sara versus Gibo. So ano to, parang pinagtanggol niya yung parang pinagtanggol ni Sara yung kapatid niyang pro-China din. Di ba? Parang ganoon Parang ganoon yung diyan Oo. Ano pala nangyari sa poll natin? Tingnan ko lang Puta na inaantok ako So kulang kasi ako sa tulog No, mamaya tulog ako mamaya. After nito. So meron tayong poll. Tingnan natin ano nangyari.